Adrian 123Q, sabi ni Apps, dapat na siguro magpunta sa Supreme Court para mag-demand ng constitutional right for our VP na dapat siya makatake over as president. Actually, ang dapat niyan is questionin natin yung competence ng Pangulo. Bakit parating nawawala? OMG mga kababayan, ang taong bayan ay magtutungo na sa Supreme Court upang hilingin ang constitutional rights na si VP Inday na po ang iupo. VP Sir Duterte magti-take over na as in president. Naku mga kababayan, mukhang good news po ito. At nataon po ito mga kababayan, mayroon daw pong balita ngayon na nakahapmas ang Malacanang. OMG, ayon nga po dito sa balita ni ni General Macanas, mayroon pong mayroon po siya pinapakitang nakahapmas ang Malacanang. Ano po bang katotohanan dito mga kababayan sa puntong ito? Bueno, panoorin lang natin saglit itong nakakatuwa na question and answer ng mga kabataan. Ito kaya yon? Politiko! Oo! Presidente! Oo! Lalaki! Oo! Lalaki? Patay! Oo! Sergio Osmeña? Jose P. Laurel? Manuel L. Rojas? Manuel L. Quezon? Emilio Aguinaldo? Sergio Osmeña? Hindi! Bongbong Marcos? Hala kayo. Pinatay mo naman. Pati mga kabataan, mga kababayan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. At ito, mayroon na pong isang mainstream media ang babaliktad na dito kay Marcos. Nagpaparamdam na. Hindi pa kaya nabigyan ng malita? Or kulang kaya ang malita? Nagtatanong lang ha. Yan po ngayon ang ating matutunghayan dito sa ating pag-uusapan mga kababayan. Samantala, bago natin tunguhin ang mga buong detalye nito, ay ako muna ay makikisuyo sa mga ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel. Nakikita ko po, effective po ang ating ginagawa na pakisuyo, pakiusap po sa inyo. Maraming salamat. Nakikita ko ang dami na po ng mga bagong viewers po ng ating channel. Palakpakan po natin mga kababayan ng inyong mga sarili. Thank you, thank you. Eto na nga po, maraming salamat ha. Kung nandito ka rin lang, huwag mo nang palagpasin ito, paki-like at paki-share. At patapusin mo, baka mamaya, yung comment mo, yun ang aking mapili at ma-shoutout mamaya mga kababayan. Alright? So eto na. Ito na po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito nga pong Malacanang, no? May mga nakita na naman po tayong mga post na mga ganito. Ito muna unahin natin mga kababayan ha. May mga ganito na naman pong mga post, no? Asan na ba yun? Asan na ba yung post? Teka. Tama. Ito pala yun. Nakita rin natin na bakit daw naka-half-mast itong Malacanang. Tingnan natin yung flag. So yung bandila, instead na nandun sa tuktok ng pole, nandyan lang sa gitna, half-mast. Nagsisimbolo yan ng pagluluksa ng bayan kung may na pumanaw na mataas na opisyal ng gobyerno or may kalamidad na nangyari. Maraming nasawing kababayan natin. Will somebody from the Presidential Security Group or Office of the President tell us anong meron? Sinong binibigyan ng pugay o pagkilala ng paglisan o kamatayan? Auntie Claire, ano ito? Tanim fake news o patibong na naman ninyo o totoong may nateging opisyal na talaga? Nagtatanong lang po, hindi kasi ginagawang biro ang ganito. Okay. So, I don't know how true itong picture na ito. Baka, ito opinion ko lang ito. Naniniwala ko doon sa post ni Joey De Bibre na parang may nananadya na nagpapadala ng mga picture, mga post tungkol sa nangyayari sa Malacanang. Kailang sinasadya daw yan para lituhin ang publiko, para mapag-usapan tungkol sa kalusugan ng Pangulo, and then para may makasuhan na mga vloggers. Yan ang assessment ni
ni Joey De Vibre. Sabi ni Joey De Vibre, okay si Kipichu, ano daw, sa paniniwala nila, buhay ang Pangulo, kailang may sakit nga lang. Yan mga kababayan. So, dito muna natin na bigyan ng reaksyon nito sinasabi ni General Macanas. Kaibigan po natin to si General. No? Bakit di pa tayo nakikita ng personal, pero ilang beses ko na pong nakausap. Mabait po yan. Sa pong matalinong general. Ito mga kababayan, itong mga pangyayari na ito na marami po ngayon mga naglipa na ay tila baga konektado po ngayon sa kalagayan ni Pangulong Marcos. Tingnan nyo muna ha, bago natin ipagpatuloy ang mga reaksyon ng ating mga kapwa vlogger. Ito muna, itong live ni Atty. Trixie, pinanood ko po ito mga kababayan at mayroon po dito nag-comment. Ito ba, ano ba ang dapat gawin ng taong bayan? Para ito si Marcos, mapilitan na lumutang talaga at malaman ng taong bayan kung ano talaga ang tunay niyang kalagayan. Ay, kay Adrian123Ku, sabi ni Apps, dapat na siguro magpunta sa Supreme Court para mag-demand ng constitutional right for our VP na dapat siya makatake over as president. Actually, ang dapat niyan is questionin natin yung competence ng Pangulo. Bakit parating nawawala? Kaya pa ba niya? Kasi parang nilalabas lang pagka matindi na yung ugong nasa ng presidente. Lalabas siya sandali, live ng sandali, tapos mawawala na naman. Okay, para hindi pa ulit-ulit, hindi po pakialamero ang Korte Suprema, kailangan ng kaso. The court speaks through its decisions. Yan mga kababayan. Sinasabi dito ni Atty. Trixie, no? Ito daw si Marcos Jr. ay pagka mayroon ng matinding usapin tungkol sa paghahanap sa kanya, susulpot na lang parang kabuti at saglit lang pagkatapos mawawala na naman. Tama yan mga kababayan, di ba? Ganyan pong nangyayari ngayon eh. At dahil dyan, ito po, itong si Recto na kanyang acting nga lang po ito eh. Acting sa acting. Overacting na po ito mga kababayan kasi po acting is secretary lang po ito eh. Dahil hindi pa po hindi pa po ito formally appointed or na ang tawag nun yung pumasa sa commission ng appointments, di ba? Hindi pa po ito nakapasa talaga mga kababayan. So hindi pa po ito nagko-compile talaga ng appointments, no? So ngayon parang acting lang din ito. Ngayon acting secretary na nga siya, acting president na naman doon siya. Ito, basahin lang po natin. Ito po ay galing po kay Saang Balita ngayon at dito kay Miss Malutikia. Sabi dito ni Miss Malutikia, walang acting president na iis. Well, hindi po natin sinasabing acting president siya ha. Hindi po natin sinasabi. Kundi siya ay hindi pa po siya nako-confirm. Hindi pa po siya dumadaan sa confirmation para maging ES. Kaya acting ES parang din siya. Itong si Recto. Itong si Mr. Batman, yung tagapaglamon ng bat natin, pati yung pera sa PhilHealth, nasaan na. Ito ang reaksyon ng political strategist na si Malutikia sa umiikot na usapin sa social media kaugnay sa pagtawag kay Executive Secretary Ralph Recto bilang umano'y acting president. Excuse me. Kasunod ng kanyang pangunguna sa ilang mahalagang pulong sa Malacanang. Sa gitna ng mga nag-viral at post at haka-haka online, lalo na sa panahon na may mga espekulasyon tungkol sa presensya at kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., diretsahang pinabulaanan ni Tikia ang naturang libel. There is no such a thing as the ES being acting president in the Constitution. Walang ganitong bagay sa Constitution na ang Executive Secretary ay nagiging acting president. Nauna nang naging usap-usapan sa social media ang mga larawan at ulat kung saan si Recto ang nanguna sa mga pulong ng gobyerno. Kabilang ang mga talakayan ukol sa oil crisis at pakikipag-ugnayan sa mga business leaders. Dahil dito, may ilang netizens na nag-label sa kanya bilang acting president
bagay na lalo pang umingay kasabay na mga naunang isyo kung saan napansin umano na hindi si Pangulong Marcos ang nanguna sa ilang pampublikong aktibidad. Kasabay nito, umikot din ang mga espekulasyon tungkol sa kalusugan ng Pangulo, mga aligasyong paulit-ulit ng pinabulaanan ng Malacanang at itinuturing na disinformation. Yan po ang mahirap dito sa Malacanang. Di ba? Tuloy pa natin. Ayon sa umiiral na sistema ng pamahalaan, ang Executive Secretary ay nagsisilbing pangunahing tagapagpatupad at tagapag-ugnay ng mga direktiba ng Pangulo, kadalasang tinatawag na Little President, ngunit hindi ito nangangahulugang may kapangyarihan siyang humalili bilang Pangulo. Ito po kasi talagang ang pupwedeng humalili lang mga kababayan sa kanya ito. Supreme Court said not allowed Recto as acting president. Ibig sabihin ko mga kababayan ito, hindi naman po nagsalita ang Supreme Court, kundi ayon po yan sa batas natin mga kababayan, hindi po pwede, kundi si VP Sara bilang Vice President, siya po yung may karapatan maging acting president. No? So yun lang po yun. So ito kasi si Recto mga kababayan, ilang beses nang nakita na siya yung nangunguna yan, no? So parang lumalabas, acting president nga. Diyan sa purma na yan, di ba? Kasi trabaho, act ng president yan, hindi ka naman president, kaya acting president ka dyan. Di ba? Kasi trabaho lang ng presidente yan. So ang tanong, nasaan ba ang Pangulo? Bakit hindi siya dyan ang dapat manguna? Di ba? So kasi ganito yan eh. Kung ganun ka-importante pala ito, at Pangulo lang ang pupwedeng nandyan, bakit wala siya dyan? Di ba mas lalong umiingay yung usapin na talagang wala talaga ang Pangulo, hindi natin nakikita, no? Ito pa nga, sabi dito ni Luminous by Trixie Cruz Angeles. An acting president has the same powers as the president and can only assume when the president is temporarily incapacitated to dispense his functions. Only the vice president can be the acting president, Philippine Constitution, Article 7, Section 11. The executive secretary cannot be acting president because the Constitution is specific on that matter. He can, however, continue to assist the president in the latter's function. Yun lang daw po ang trabaho nito. Yung attorney na po ito si Trixie Cruz Angeles. Yun lang ang kanyang function. Excuse me mga kababayan. So hindi siya po pwede. Bakit talagang ingay na ingay, umuugong ang mga balibalita ngayon mga kababayan na itong mga pangyayaring ito ay tila lalong gumulo instead na magtahimik ang taong bayan, di ba? Maging payapa ang taong bayan, mas lalo tuloy na gumugulo. Paano naman kasi mga kababayan, ang kasi dito, ang usapan kasi dito, sino ba ang makikinabang sa mga ingay na ito? 'Di ba? So ngayon, ano nga ba ang pakinabang? Well, simple lang mga kababayan. Ano ba ang matinding issue ngayon? O siguro, kung matagal na kayo nakafollow sa mga DDS vloggers, ang alam po ng lahat ay ang flood control, flood corruption. Bilyon-bilyon, trilyon-trilyong pera na po ang nawawala sa kaban ng bayan. Ngunit tila baga, mayroong mga pwersa na pilit itong inililihis or pilit itong pinagtatakpan. Kasama na malamang mga kababayan, itong mga tanim fake news, pakalat issues, pakalat ingay, di ba? Samot-saring ingay na ito. Pero di ka not deny na itong ginagawa ni Recto na ito, trabaho lang ito ng presidente at ng acting president, which is ang vice president lang dapat. Wala kang karapatan dyan. So kung walang karapatan dito si Recto, hindi pa po pwede. Ang mga netizen, wala ba, Attorney Trixie, wala bang karapatan ang taong bayan na questionin itong ginagawa ni Recto, na siyang umaakto, na humarap sa mga business sector na which is dapat Pangulo lang or kaya acting president lang
ang humaharap. Wala bang karapatan ng taong bayan sa ganito? Kasi sabi nga ni no? Kanina ayon sa nagtanong dito, Magduda. Ba yan talaga harap-harapan na. yan, tingnan natin. Ay, kay Adrian123Ku, sabi ni Apps, dapat na siguro magpunta sa Supreme Court para mag-demand ng constitutional right for our VP na dapat siya makatake over as president. Actually, ang dapat niyan is questionin natin yung competence ng Pangulo. Bakit parating nawawala? Kaya pa ba niya? Kasi parang nilalabas lang pagka matindi na yung ugong nasa ng presidente. Lalabas siya sandali, live ng sandali, tapos mawawala na naman. Kaya nga. Okay, para hindi pa ulit-ulit, hindi po pakialamero ang Korte Suprema, kailangan ng kaso. The court speaks through its decisions. So hindi po pwede ang Korte Suprema, Korte Suprema magmoto proprio. Okay, again, the court speaks to its decisions. They cannot act motu proprio. Hindi po sila pwedeng umepal, hindi sila pwedeng magbigay ng opinion nang walang nagtatanong sa kanila through a case. Actually, bawal ang opinion eh. Kailangan mag-file ng kaso. Yun. Okay, hindi ko na kumbaga may kakulangan talaga sa educational system natin kung marami po ang hindi nakakaintindi nung paghihiwalay ng mga sangay ng gobyerno. So at kung paano po nakikilahok ang Korte Suprema dito. So, uli, nakakapagod lang. Pero hindi ako nagagalit. Sobrang nakakapagod lang dun sa tanong na hindi ba pwedeng makialam ang Korte Suprema? Absolutely not. Hindi sila pwedeng magmoto proprio pala talaga. Pero pwedeng mayroon magtungo, mag-file ng kaso para sila umaksyon. Ganun po ang... Yes po. If ever mapalitan ni Sara ang presidente, pwede pa rin ba po siyang tumakbo this coming 2028? Yes. Pwede pa. Actually, if this had happened earlier, pwede rin. Since 2024, pwede na siya. Or 2020, yeah, since 2024. You're welcome, Sir Ami. No. If VP Sara becomes president, can they still file impeachment based on alleged violations when she was VP? Not according to the Supreme Court decision in Duterte versus House of Representatives. So no, sir. Yan sinasabi dito na Attorney Trixie, saka lang siya lalabas, no, kung matindi na yung mga ugong-ugong, ingay-ingay mga kababayan. No? Kung saan nasaan na Pangulo, marami nang nagtatanong, lalabas lang na pakunti-kunti. Yan po mga kababayan. So, iwan muna natin yan Usapin na yan, sa usapin na yan, mayroon na naman umuugo ngayon na nakahakmas nga daw yung Malacanang. At sinasabi nga dito ni General Macanas na malamang ito ay mga lang mga kababayan, mga tanim na naman to. Tanim fake news, tanim pakalat na naman, di ba? Ngayon, binanggit niya kanina si Joey Dabibre. Tingnan nga natin ang post ni Joey Dabibre mga kababayan. Ayan. Ay, hindi pala yan. Wait lang. Ito ang post ni Joey Dabibre, no? Yan. Panuorin ko yung pirma ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na dumating sa New York City si Pangulo. 5 weeks ago yan mga kababayan. Kaya nga, may mga kumakalat noon na, sandali. Bakit nasa New York daw pero yung pala ay nandito lang sa Pampanga. Ito po, sabi ni Joey Dabibre every other day, sabi niya rito, again, mag-ingat kung ang business mo na nasa New York si BBM today is yung interview ni Auntie Claire na dumating siya New York for a work visit, mali kayo. That announcement happened 5 weeks ago. Yan yung time na nag-UN si BBM at tumulo ang sipon. Nasa Pampanga siya today. Ngayon, may mga nag-report ng video to make it appear as if ngayon siya nag-New York. Use other proof kung totoo man, wag yang video na yan ang gamitin.
ang gamitin yung patunay or else masusunog kayo. Adik kalaban natin, mag-ingat. Ayan mga kababayan, kasi ito pala yun, no? Ayan, no? 5 weeks ago na pala yung video na yan. So, nakakapagtaka nga naman, saglit lang nasa New York, nandito na naman sa Pilipinas, di ba? Wala naman siguro siyang kapangyarihan na mag-magic eh. Wala naman sigurong ganun, kahit si Superman, di naman siguro agad-agad makakarating dito sa Pilipinas eh. Mula sa Amerika. At makarating sa Amerika, galing Pilipinas ang ganun lang kabilis, no? Walang ganun. So, ano pa rin ang ilang oras yan. So, mga kababayan, sorry, medyo sinasipon ako. So, mga kababayan, ito nga mga babala sa atin ni Joey De Bibre, no? Ang ating kaibigan din na vlogger. Ito yung mga patunay. Kaya mag-ingat po tayo, ha? Mag-ingat po tayo dito po sa mga naglalabasan na mga tanim fake news. Kasi daw po mga kababayan, karagdagan pa nito, no? Ay mayroon pong babala itong si Miss Cathy Vinag. Ito po. Pero bago yung babala na yan, ito nga muna hindi yan. Ito muna. Yung palasyo, nagpayag ang palasyo. Mariin pinalagan ng Malacanang press corps ang aligasyon kami ay nagpapagamit sa Malacanang o di kaya'y nabayaran para pagtakpan ang totoong estado ng kalusugan ng Pangulo. Kita nyo mga kababayan? Mamaya. Di ba? Kasi marami na pong umuugong-ugong na di umano ay bayad sila para pagtakpang kalusugan ng Pangulo. Pero ayon din dito sa live ni Atty. Trixie ay kahit pa si Auntie Claire, mga kababayan, si Auntie Claire ay or sino man ang mga magtakip ng kalusugan ng Pangulo ay hindi po sila immune for suit, no, or kaso. Maaari po silang makasuhan. Kaya balang araw, if ever man po mga kababayan mapatunayan, malay natin yung doktor, hindi po natin sinusugsugan or hindi po natin ganito kasi yan eh. Alam nyo tayo mga Pilipino, may nature tayo minsan na alam natin yon. Naalala nyo si Sergeant Gutesa at itong mga Marines. Diba? Nang unang lumabas si Sergeant Gutesa, nasabi niya na ito palang mga pera na dinideliver namin, ito pala yung pinag-uusapan sa mga hearing. Ang akala lang namin noon, kumunga ito si Saldico na boss namin, sabi nila, no? Na legit ito mga pera at ganito karaming pera kasi nga siya ay isang kontraktor. May mga business, di ba? May mga resort, may mga hotel. So akala nila, yung mga pera na dinideliver galing talaga sa legit na business. So ayon kay Gutesa, ito'y kanyang iniisip na maaari nga doon galing ito. So ano lang sila, yung tuloy lang sila nagpagde-deliver kasama itong mga dating Marines na mga na rin, di ba? Nagbulgar na rin. Kasi yun ang nila buong akala nila. Now, nagkaroon na nga ng mga calamity, dyan parte yata ng Bicol yun, something. Mayroon siyang kasamahan na namatay daw yata yung mga kamag-anak, anak, or pamangkin, kung ano man, no? Mayroong ganong senaryo na ang ikinamatay dahil dyan sa mga flood control. Nataon na napapanood pala nila sa TV, ang pinag-uusapan ay itong mga flood control corruption. Na kung hindi dahil ninakaw itong pera, ay hindi magkakaroon ng mga flooding area dyan sa lugar nila. At mamatay nga yung iba niyang mga kamag-anak ng kanilang kasamahan. So dahil dyan, tinubuan ng konsensya itong si Sergeant Gutesa bilang isang Marine at nanumpa sa ating watawat, sa ating bansa, na maglilingkod para sa bayan, hindi para apihin ang bayan, na konsensya, lumabas mga kababayan. Yun nga yun, di ba? At nadagdagan na naman ng 18 pa na mga dating sundalo at mga Marines. Ngayon, ito namang mga doktor, ito hindi ko pa sa dinidiktahan ng mga doktor, pero if ever man, mayroong doktor dyan na hindi siguro loyalista at mayroong bayaning puso, di ba? Kung mag-reveal ito, kung life-threatening na talaga, kung incapacitated na talaga si Marcos Jr., bigla itong lumabas at sabihin na ito yung records niya. Ano mangyayari nun sa doktor? Pwede po yun, disbar.
pupwede po yung matanggalan ng kanyang lisensya. At magsuffer po yun. Pupwede po yun, matindi ang kanyang kahinatnan. Pero, kung, excuse me, kung lumabas man siya at magpakabayaning ganon, bayani po siyang maituturing kasi, halimbawa lang naman ito, if ever man lang alam niya, doktor ka, alam mo na matindi ng kalagayan, hindi na po talaga nakakapaglingkod sa bayan. At patuloy pa rin itong mga nababalitaan mong mga nakawan, patuloy mo pa rin itong, magtatag-ulan na naman tayo mga kababayan. Sigurado ito, marami na naman sa atin ang mga kababayan natin ang masasawi. Huwag naman po sana, no? Huwag naman po sana masasawi sa pamamagitan ng mga depekto ng mga ghost projects ng mga flood control nitong Marcos administration. Pagkatapos, hindi pa yan. Yung mga depekto na mga ginawa nilang mga project. Lahat yan, no? Kung makonsensya po ito, sabihin natin, sige, mawalan siya ng karer. Kung mapatunayan naman niya, mabigyan naman ng yan, di magiging presidente na si Inday. Siyempre, mabilis na lang. Pwede naman siyang Ito yung senaryo lang mga kababayan, kung mayroong magpapakabayani. Kasi, ang ano naman niya, gagawin niya hindi naman pa sarili para sa bayan Ngayon, kung makinabang dito, si VP Inday, normal lang kasi siyang Vice Presidente. At nasa batas naman talaga natin na kung hindi na po, wala na pong capacity ang Pangulo, ang papalit po talaga, matik yan yung pangalawang Pangulo. Kaya nga may pangalawang Pangulo May reserba kumbaga. Kaya nga siguro mga kababayan, atat na atat itong si Soto na i-impeach si VP Inday. Kasi po, bilang isang Senate President, ikaw na yung parang Vice President once na nawala ang Vice President. Galing Tatlo po yan, ay 4. President, Vice President, Senate President, at Speaker of the House. Yung 4 na yan, yan yung maaaring mamuno sa ating bansa once na magkaroon po ng pagpapalit. Now, itong lahat ng mga ito mga kababayan ay nauwi po sa tinatawag natin na puro palipad hangin, pakalat dito ng balibalita, tapos ngayon bigla naman to si Auntie Claire magkakaso sa mga kababayan natin. Diba? Ayan. Magkakaso naman. Pero ito mga kababayan, may babala si Miss Cathy Binag, ang isang kaibigan din natin na napakaganda. Talaga naman si Miss Cathy. Ilang taon po na kayo, Ma'am Miss Cathy? 18 o 19? Batang-bata to si Miss Cathy talaga, Parang na lang to natin, tuloy natin. Good morning, good morning. Ayan. Maaga talaga po ako nagigising. So, alam mo yun, lumaki kasi ako na ang family ko maagang nagigising kasi maaga rin natutulog. Anyway, guys, I did this video today and this early morning because I just want na mag-warn ako sa mga DDS or mga supporters ng Duterte. Obviously, you can see the style na may nagpapalaganap ng mga fake quote cards or iba naman ginagawa na lang katawa-tawa din, but apparently some of it sinasakyan na rin yung ating laban na sa paglaban natin sa korupsyon o katiwalian sa ating bansa na gumagawa ng mga fake. At hindi ako magugulat na kapag meron na silang kunwari gagawing page or account sa Facebook or social media na kunwari pro Duterte, tapos magpo-post ng mga fake, okay? First and foremost, kasi pwede yan na tanim supporter na tinatawag. Para, di ba, nahalata nyo naman, yung PCO, nag-file ng case sa isang page na pro Duterte raw or against the admin, right? Then, kesyo sumulat din sila kay Mark Zuckerberg, which is yung Facebook owner, which is tayo lahat din sumulat na nagrereklamo tayo na nagiging bias ang Meta Philippines. Correct. With their fact checkers via Verifiles and Rappler, right? So, mag-ingat po tayo kasi hindi ako magugulat na baka darating yung time na meron silang huhulihin and baka may magtanim or for sure tanim Duterte Kuno supporters na huli nila, tapos lalabas sa media na nahuli namin, na sorry, inutusan kami ng mga Duterte. So before you post or share something, i-check nyo, okay?
i-check nyo mabuti yung content. Kasi you can go naman to Google, upload the photos and ask na, is this real? Quote cards, ganyan, totoo ba itong quote card na to? O sinabi ba ito ni ganito at ni ganyan? Before you share it. So be very vigilant. Kasi yan ngayon ang isang hopeless scenario na gusto nilang ipalabas. Na mga Duterte supporters are sinungaling and everything. 'Di ba? Sabi nga nila, thinkers are doers. So, ganyan talaga sila mag-isip. Kasi gawain ng mga supporter ng mga magnanakaw sa gobyernong ito. Uy, magpa-check up na kayo kasi sure ako may sakit kayong walang lunas kasama mga pamilya nyo. Kasi pinapakain nyo galing sa nakaw, mahiya kayo, 'di ba? Kakaya, kawawa yung mga anak ninyo at saka mga apo nyo. Dinadamay nyo pa. Okay guys, bye. Ingat kayo. Huwag basta mag-share, i-check sa Google. Kasi ang Google naman may AI na yon. So they can verify kung legit o hindi. Tandaan, uso ngayon ang tanim kuno supporters ng Duterte. So mag-iingat tayo. Huwag basta magpapadala sa mga posts. Bye! Have a wonderful Sunday. Puffy pa yung eyes ko kasi kakagising ko lang at nag-aayos ako at naglilinis, nag-organize sa mga gamit. God bless. Bye! Ayan mga kababayan, ang paalala ng Miss Cathy Vinag, wag na wag daw po tayo magpapaniwala basta-basta ng mga tanim fake news. Dahil yan din po ang kanilang gusto para magkaroon po sila ng mahuli at bigla na lang sasabihin ay Duterte, inutusan ng mga Duterte. Ang galing talaga. Utak, alam niyo, utak bangag lang talaga yan. Utak sindikato lang po makakaisip niyan. No? Mga kababayan. So ito mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na mayroong isa na namang mainstream media ang bumabaliktad na. Ito yung Rappler, kaya mga kababayan ay bumabaliktad na. Post po ito nung ni Miss Luminous, no? Si Ma'am Trixie na naman, Attorney Trixie. April 10 pa po ito. Rappler po 1 day ago, nakasulat dito mga kababayan. The smoking gun has been found. President Ferdinand Marcos Jr. had a direct hand in approving anomalous flood control projects from the start to finish. Nako, mga kababayan. So ayon dito sa post ng Rappler, Rappler po ito at isinare nga po ito ni Ma'am Trixie Cruz Angeles, no, si attorney. The President's fingerprints every billion release for the flood control projects carried one unmistakable mark, the President's own 8-point agenda. This wasn't rogue operation, it was policy, not an accident. An approval, the scandal didn't just pass through Malacanang, it was born there. Doon daw to yung pinanganak. Lahat daw po mga kabayan nitong anomalous project ng flood control ay may kamay ang Malacanang. May fingerprints ang Malacanang. At ito nga pong si Marcos Jr., itong presidente. Ang sabi po yan ng Rappler na isinare po ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Ano po ang inyong masasabi dito mga kababayan? No? Kasi mukhang sabi nga ng iba, may nagbasa ako dito, sabi dito ng iba, no? Mukhang hindi pa nakarating ang malita sa kanila. Nagpahiwatig lang. Sabi nitong si Balds Ulcita Hapos. Para bang sinasabi niya na kasi 'di ba, maraming mga umug-ugong na sinasabi. Tama, hindi pala ugong-ugong. Sinabi pala ito nila Attorney Libito Baligo, 'di ba, sa press ko nila. May media na nabayaran din patungkol dito sa flood corruption scandal, no? So, ang comment naman dito ni Balds, mukhang hindi pa nakarating ang malita sa kanila. Nagpahiwatig lang. Sabi naman ni Jazz, nagre-remind lang daw kasi medyo late. Nako. Sabi naman ito sa nagpaparamdam, ika nga, sabi niya. Ayan. Yan ang mga kababayan. For the first time, I would agree with Rappler. The wind is changing. Yan itong sinasabi natin mga kababayan. For the first time daw po, sabi ng isa nating netizen na nag-comment dito, ay umagri siya sa Rappler. Ayan, no?
Sabi ni Maui Timbal, for the first time, I would agree with Rappler. The wind is changing. Nag-ano na daw po ang hangin, mga kababayan. Kasi sabi ko nga isang media, mainstream media, bumabaliktad na. Baka hindi nasama sa budget ngayong month, sabi naman ni Nilo Montero. Ito binabasa ko lang po mga comment ng ating mga kababayan dito sa post na ito. Sabi naman ito sa They Want Malita, just want to remind the admin, sabi naman ni Maui. Me too, for the first time I read this article. Kita mo? Agree, no? Ako man, kayo mga kababayan, sa tingin nyo ba, change, wind of change na ba ito? Nag-iiba na ba ang ihip ng hangin dito sa Rappler, mga kababayan? Or ang iba naman ng tanong, hindi pa nakatanggap ng malita? Ang iba naman sabi, baka nagpaparinig lang para makarating ang malita? Ano ba ang inyong masasabi dito sa Rappler? Kayo ba'y umagre dito sa Rappler for the first time bilang isang DDS supporters? Kasi yun ang mga sinasabi ng iba ng mga nabasa natin. Pero para sa akin, mga kababayan, kahit ano po ang motibo dito ng Rappler, importante, mayroon pong masasabi nating basehan ang kanilang sinasabi. Kasi po, ang mga pangyayaring flood control corruption ngayon, hindi naman po yan mangyayari kung hindi po yan naaprubahan ni Marcos Jr. Katulad na lang din po yan nang ma-release yung mga GAA o yung budget ng ating bansa. Hindi po yan ma-release pag hindi po yan pinirmahan ni Marcos Jr. Kaya 1,100 million % there is a fingerprints ni Marcos Jr. Kasi pag pirma niya dyan, may di ba? Papatakang ang kanyang fingerprints dyan So tumpak talaga dito. Iyan tanong na lang, gaano kaseryoso itong Rappler dito sa kanila ngayon? Mukhang tila baga pagpaparinig na dito sa palasyo ni Malacanang. Sa tingin ninyo, magtutuloy-tuloy na ito? O pagka ayos na ang malimalita, tahimik na naman sila? Ano ba, kabayan, ng inyong pakiramdam at tingin ninyo dito? Bago kayo mag-comment, mga kababayan, ito muna. Kayo ba naniniwala kayo dito sa sinabi ng Auntie Claire? Palasyo nagpahayag na mas maunlad ang Pilipinas ngayon kaysa noong panahon ng Duterte administration. Naniniwala kayo dyan, mga kababayan? Sige nga, naniniwala kayo dyan? Ito daw po, mga kababayan, 5-year economic performance courtesy PDP Laban. Ito, tingnan nyo po, GDP 2021-2022. GDP 5.7, 7.6 sa 22. 5.5, 5.7, 4.4, 3.6. Consumer spending 4.2, 8.3, 2021-2022. 2023 hanggang 25, 55, 49, 46. Ayan. Investment 20.0, 13.7 sa 22. Kay Marcos 6 sa 23 6.3. Sa 24 7.7. Sa 25 putragis na yan. Minus 0. Minus 2.1. Anak ng tipaka. Minus 10.9. Grabe ka, Marcos. Anyari sa'yo? Government spending 7.2, 5.1. Ano ba yan? Hindi ko maintindihan masyado yan. Imports 8.0, 11.0, 1.3, 3.3, 8.1, 13 point ano. Imports, exports pala yon, exports. Oh, ang laki ng exports natin, Ibig sabihin, tayo nagpapadala. Di ba? Ano to? Production side. Agriculture, 0.3. 0.5.
Hindi ko rin ito maintindihan masyado, mga kababayan. Basta kayo na lang kung naintindihan nyo ito. Kayo na lang ano dito. Basta ito po yung performance ngayon na sinasabi daw ni Marcos Jr. Ito ni Anticler ninyo na mas maunlad daw. Sa tingin ninyo, mas maunlad ba ang Pilipinas ngayon kaysa noon sa panahon ni Tatay Digong? Kung maunlad, ilabas mo muna asaan na ang mga train, asaan na yung mga airport, asaan na yung mga seaport na napagawa ni Tatay Digong. Mayroon kasi akong nabasang post, mga kababayan, ito. Teka lang, may papakita akong post sa inyo. Shinare ko yata ito eh. May post akong papakita sa inyo. Nasaan na yun? Nasaan na yun? Teka lang, hanapin ko lang ha, mga kababayan ha. Nasaan na ba yun? May post akong, shinare ko yata yung post na yun eh. Hindi ko pa na-share. Ito pala yung bagong ano ni Marcos, oh. Yung dinner date nila yata, o lunch date. Pakita lang ganyan. Sarap ng buhay, oh. Samantalang ang mga Pilipino, kaon na ginamos, bulad, tuyo. Ito naman sila mag-asawa. Sarap buhay. Mayroon pang private ship. Sarap. Magpresidente na tayong lahat para sa gitna ng mahirap na pamumuhay, masarap ang ating kainan. Tingin niyo mga kababayan, presidente na tayo. Sarap, di ba? Ikaw na magpresidente. Bimar, kahit presidente nga ng tanod, di ka pwede. So ayun mga kababayan, ano masasabi ninyo dito sa Rappler? At ano masasabi niyo kay Ricto na mukhang si Ricto na ngayon ang madalas na napagkikita na umaakto sa ginagampanan ng Pangulo? Si Ricto ba talaga karapat-dapat na gumampan sa gawain ng Pangulo? O si BBM o si BP Sara? Ano ang inyong masasabi mga kababayan? So ngayon, ang mga nakarating dito sa dulo ay atin pong isa-shoutout ang inyo pong mga pangalan. Lalo na kung sa mga nagpa-shoutout, ano? At babasahin natin ang inyong mga comment. Ito na. Dapat ituloy ni Lacson ang investigasyon, sabi dito ni Elaine Alcain ba to? Gusto namin malaman ang katotohanan tungkol sa flood control, sabi ni Benji Kudyamat. Maraming salamat Supreme Court, sabi ni Evelyn Kuruda. Isayas Lagrimas, BMR si Luistro Abugaga Bayan, bakit hindi niya alam, sabi dito. Kasali si Lacson sa mga korap, sabi naman ni Nit Mac. Kaya di natuloy ang hearing, mamadali si Lacson at Soto sa flood control. Madadali pala, sabi ni Ike TV. Natural lang na magtanong-tanong ang taong bayan, hindi na nila naririnig ang boses ng president. Kaya nagtataka na ang taong bayan. Kasalanan ba yan na na-surprise at nagtataka lang? Hindi naman maaari na wala na kaming presidente, sabi ni Flora Sakay. Montolfo, aywan ko sa'yo, sabi ni Filda Nicasio. Hindi siya kumbinsido kay Montolfo. Yes, interesado pa po kami na matapos ang investigasyon sa flood control, parang wala nang interes si Lacson, sabi ni Hinaro Paraguso. Office po dapat malaman, ano ba yan? Yan, kasi trillion budget ang nawawala dito po sa South Luzon. Maraming lugar ang bahain din. Saan na yung flood control projects? Okay lang sana kung ramdam na ginagamit yung budget. Ngayong crisis sa langis, hindi rin. Pag mapatunayan yung mga kawatan, dapat makulong sila, sabi ni Shenalyn. Dapat palitan na si Tuta Lacson, sabi ni Nelson Asuncion. Oo, mananalo yung 18 Marine flood control importante, sabi ni Gina Huwayet. Ngayon saan na ang perang kinurakot ninyo? Hindi nyo naman madadala. Pag mamatay ka, bangag, kawawa naman. Kahit man lang, sana dignidad at papuri ang matatanggap mo, kundi puro pagpapasalamat na matigi ka na.
masakit, Kuya Eddie, kawawang nilalang, sabi ni Bernadette Arcina. Yun nga. Imbis na maraming papuri pag siya ay natigo, mas marami tuloy ang galit, mas maraming nagsasaya. Good ones Drilon, favor ka ni Vice President Sara Inday, sabi ni Evelyn Rosal. Actually, tungkol yun sa ano, no? Sinasabi niya hindi daw talaga makakarating sa Senado ang impeachment. Good morning, hay nako. Chowa, mabuti pa huminto na kayo sa mga binabalak ninyo sa mahihirap na kung may babalikan sa inyo. Dito sa amin, hindi pinapakialaman ang bank ng bawat isa kasi nanonood din ako sa mga argument ng government dito, watching from London, United Kingdom, sabi ni Harry Rans Jula. Kasi yan si Lacson, matagal na yan, protector yan sa mga kurap. Yang mga senador na kumampi kay Lacson, kurap din yan. Bird of the same kulay, fly together, sabi ni Celestino Indino. Tama ka po dyan, sir, sabi ni Nixon Tinio. Yes, kailangan ituloy ang flood control para malaman lahat ng OFW Hong Kong, sabi ni Norma Estrada. Wala nang ginagawang tama si Mr. Luzon. Lacson siguro to. Lason pala, sabi niya. Sinasadya niya yan, alam mo na baka may dumaan ding malita digital sa bahay niya from Banggit Abra, sabi ni Virancia Vlog. Ayan. Ayan, mga taga Banggit Abra. Yung mga Ilocano yan. Ipakita niyo si Marcos para hindi mag-isip ang tao na kung buhay pa ba ang Pangulo. Yun lang ang gusto ng taong bayan, ang makita kung buhay pa, kasi hindi kasi siya nagpapakita ang Pangulo. Mahirap ba gawin yan? O baka talaga totoong palubhana ang kalagayan niya? Sabi ni Evelyn Albero. Tumpak, sabi naman ni Welby Panipuli. Sana i-phrase ang lahat na bangko sa Pilipinas kasi pera yan sa taong bayan. Hindi sana pahintulutan na basta bansa, sabi ni Flora Sakayuli. Poison Brothers 24 K-Gang, sabi ni Nika Garcia. Ano kaya yung sinasabi niya? Yung kay Lacson? May issue si Lacson na ganon? Poison Brothers 24 K-Gang. Wala kaming pakialam sa inyo, ngiwi Erdanya, sabi ni Zeus Idoke. Kinatawan na lang si BBM, kinatutuan na lang si BBM, sabi niya. Ni Lin Yap. Dapat ba ang respetuhan, sabi ni Marcelo Castillo. Go, kaya ang 5,000 supporters, sabi ni Babs 19. Ituloy ang hearing ni Mr. Lacson, Mr. Soto, sabi ni Easy. Kahit anong gawin pa ng iwas, lalabas pa rin ang katotohanan, kaya mas mabuti pang umamin kayo ngayon upang gagaan ang kalooban mo at tanggapin mo at pagsikapan mong matuto sa paglakad kasama ang mga nakakaawa nating kababayan, sabi ni Hospicia Tayuni. Ayan si Hariras Jola o yun, mga kababayan. Ay hindi po pwedeng itigil nila yan. Kailangan may mananagot. Interesado pa kami sa anomalya na yan, sabi ni Lower Garden. Diba? Yun naman talaga, taong bayan gusto talaga ituloy ang flood control hearing. Si Lacson wala na sa pag-iisip na katinuan dahil sa takot na makulong sila, mga kawatan, mga kurakot, kaya pilit pinagtatakpan ni Lacson, pero lalabas din ang katotohanan. Lacson, walang manaig sa kadiliman, mga kasinungalingan ang lalabas ang katotohanan. Lacson, gawin mo lahat ng pagtatakip para di kayo death penalty. Lacson, lahat kayong mga kawatan, mananagot kayong lahat, sabi ni Lalin Velasco. BP Sara Express, sabi ni Lulit. Bimar, mabuhay po kayo, sabi ni Edgar Gonzaga. Thank you po. Lods, interesado mapag-usapan ng flood control issue. Alam naman natin may nawala talagang pera galing sa kaban ng bayan, diba? Sabi ni Bads. Bakit dito sa Davao? No way, sabi ni
Wilma Pamumuso. Yan. Solid Duterte kami, sabi niya. Ni Apura Dudubit. Hindi nila ilabas hanggat hindi pa maimpit si BP Sara, sabi ni Regan Nuneza. Interesado ako ituloy, sabi ni Elvera Sagis. O, diba? Sa flood control yan, interesado lahat. Gusto ko ituloy ang investigasyon kasi Senator Marcolita mag-handle, sabi ni 126 Nisa. O, importante po aming lahat ng flood control, sabi ni Nixon Tinio. O, kita nyo? Puro lahat mga kababayan, puro gustong ituloy eh. Rolando Perez, good accomplishment, Pres Digong. We love you, sabi niya. Lacson, dapat ituloy ang investigasyon, watching from Canada, sabi ni Shirley Dalafo. Sabi naman ni Gis Hosbach, God day, Sir BMR, stay safe always, God bless, sabi niya. Interested po matuloy ang hearing sa flood control, sabi ni Vito Iguna. Good afternoon, BMR, sabi ni Nids Leeds. Kami po, Tagaytay, Solid Duterte po kami, sabi ni Glicy Mendoza. Yun o, mga Solid Duterte. Yes, kailangan ituloy ang flood control sa Davao del Norte. Ayan, hello BMR, Ate Charilo. Magandang hapon na BMR from Basico, Manila. Romeo Tomis, oy, sa Basico. Ito si Rendon Juan, ang napakasipag nating BMR, bisan unsao nila sa hearing, walang substance ang 2.0 na HOR. Sigurado na ang Sara o nagpasumangil na lang ang BRC kay naamay na dawat nila na mali-malitang kwarta, nag-like na, nag-share na rin o nag-bill button o gisubscribe ko na kay ako kang paborito na vloggers, no? Kay masabtan jud namong mag-asawa diri sa Auckland, New Zealand. Og pagkatapos nito punta naman kami sa Birada Aguila og ayaw kabalaka tapusin ko vlog mo. Salamat po Sir Rendon Juan, kasama na po yung asawa, no, si Ma'am. Thank you po sa inyo. Ingat po kayo dyan sa Auckland, New Zealand. Grabe, no? Lagi akong nanonood sa iyo, sir, watching from Canada, sabi ni Yumi Sao. Thank you Ma'am Yumi Sao. Shoutout sa inyo sa Canada. Watching from Zamboanga, from Qatar. OFW from Zamboanga City, sabi ni Edeline Salatan. Shoutout sa inyo dyan sa Zamboanga, OFW sa Qatar. Thanks Mr. BMR for your news today para malaman namin ang tunay na nangyayari sa bayan natin. God bless Philippines, sabi ni Katilina Ayuyaw. Yan. Maalusig. Hello, good morning BMR. Good morning sir, watching from Italy. Norma Gudo Carnetti. Yan. Ubos na po mga kababayan ang ating shoutout. Maraming salamat po muli sa inyo lahat. Ingat po tayo. At syempre pa, anong niyo masasabi? Kung gusto niyo mabasa at marinig ang inyong mga komentaryo, comment po dyan at pakilagay na rin ng shoutout at ang inyong lugar kung saan. At malaman natin kung saan nakarating ang ating video. Maraming salamat po muli. Pilipinas as always. Bye-bye!